Attorney George, Chairman, good morning po. Good morning DJ po, Chacha. Chairman. Good morning, Chairman. Good morning po sa inyong dalawa, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, inyo na ho bang nakita, nabasa yung sinasabing desisyon ng Supreme Court tungkol po dito sa petisyon na pagkontra sa COMELEC na pakialaman yung campaign materials ng aming napupusuan na kandidato sa loob ng aming private property? Ay, opo, Sir Ted, kahapon po yan. At actually po, yung desisyon na yan ay reiteration nung nauna ng desisyon ilang taon na nakalilipas. Yung sinasabi nga po natin, Sir Ted, pag private property, hindi natin yan gagalawin. Hindi natin ginagalaw yan sapagkat absolute po ang karapatan ng may-ari ng bahay dyan o may-ari ng property basta meron siyang consent doon sa ilalagay. Kaya po doon sa pag-iikot natin, sa pagbabaklas natin, definitely po pagka nasa private property, hindi po natin yan ginagalaw. Kasi po ito ho ay kakasampa lamang na kaso dito hong nagdaang eleksyon, di ho ba? Opo, nung nakaraan po, mga nakaraang election po, at yung po kasing naunang desisyon, Sir Ted, yung Diocese of Bacolod versus COMELEC, na kung saan natatandaan niyo po yung team patay, team buhay, ay pinatanggal ng local COMELEC namin sa Bacolod at that time, at yun po ay question ng simbahang Katoliko at sinabi po na talagang una, hindi pwedeng ipagalaw yon ng COMELEC sapagkat private property ang isang simbahan. Number one. Number two po, na yun po ay karapatan ng isang ng may-ari sapagkat part po yan ang tinatawag na freedom of expression at sinasabi rin kung bakit sobrang laki. Sabi po ng Korte Suprema, the bigger the better. So attorney, ito ho ba, ano ba ang definition ng private property? Pagka po private property, siyempre yung private ownership, na in which case merong mga na-untitled is in the name of the private owner. Maliban na lang kung yung mismong private property ay na-convert into a public one, kasi halimbawa po pinaupahan ng mismong private owner sa mismong gobyerno at yan ay ginagamit halimbawa ng pamahalaan. Halimbawa po, Sir Ted, yung isang private property naging terminal ng mga bus na inuupahan halimbawa ng DOTR. Pag po nagkaganon, Sir Ted, magiging public property and therefore bawal po sa public property. Opo, pero kapag yung bus terminal ay pribadong pag-aari ng isang pribadong kumpanya, private property yun. Private property po yun, Sir Ted. Kaya po kung isang araw nandun tayo sa may bandang rekto, may isang terminal doon, ako may mga nakalagay doon sa kanilang pader, hindi ko po talaga matanggal kasi nga po private property po iyon. Opo. Kapag ho ba ang isang billboard na nakatirik sa isang private property lot, yan ho ba'y private property? Actually po yung billboard, private property po yan. Kaya lang, pwede po namin galawin yon sapagkat tatandaan po natin yung mga billboards na yan ay kumukuha po, regulated po yan ng mga local governments at the same time, dahil po dyan, pwede po namin ma-regulate din. Ang amin po pwedeng pakialaman dyan, Sir Ted, yung sizes po. Again, inuulit ko po, sizes hindi po diniscuss sa Supreme Court decision. Ang ibig sabihin, yung private property, gagalang po namin yung karapatan ng private owners. Pero, kung ilalagay ba naman doon sa private property, mas malaki pa sa bahay, yung mukha ng kandidato, susulatan po namin hindi yung private owner ng property, kundi susulatan namin yung kandidato upang siya mismo ang magpatanggal, Sir Ted, ng mismong campaign material na yan. Opo. So, balikan ko lang yung billboard, attorney. Yung billboard ho, kapag nilagyan ng, kasi ng advertisement, meron pang ASC, itong Advertising Council po na approval, yung billboard mismo na structure, LGU yan. So, kapag ho, doon ka naglagay ng billboard ng kandidato, maaari niyong pakialaman yon, attorney? Opo, Sir Ted. Pagka po ganun, in fact po, yun ang hinahanap namin kung mayroong mga billboards na naglalaman ng mga mukha o mismo campaign materials ng kandidato. Ang sa amin po, ang pakikialaman namin doon, Sir Ted, yung size. Hindi po namin pakikialaman yung maliit. Kung susunod po sa 2x3 namin, hindi po namin pakikialaman yon. Kasi yun po yung size requirement natin. Pero yung billboard, Sir Ted, kasing laki
mismo yung mas malaki pa nga po Okay. sa 2x2, papakialaman po namin yon. Okay, sige po. Sige po. Kasi po ang aking iniisip ngayon, ito hong paparating na midterm election eh. Dahil nga po dito. So again, ulitin po natin, kapag po ito ay private residence, no, sa mga subdivision, sa mga komunidad, mga barangay, kahit na po, sabihin po ninyo, kalahati ng bahay niya, yung mukha doon ng kandidato, hindi nyo ito pakikialaman. Hindi po namin mapapakialaman. Pero Sir Ted, kung kasing laki po ng bahay, yung mismong naando ng mukha ng kandidato, susulatan po namin yung kandidato. Hindi po yung private owner. Kasi yung private owner, Sir Ted, wala kaming jurisdiction. Sinabi ng Supreme Court. Pero may jurisdiction kami sa mga kandidato. Bahala si kandidato na magpatanggal o makiusap doon sa may-ari po ng bahay o may-ari ng property. But will the candidate be held liable? Kapag po in 3 days, nakalagay po sa amin sa 9006 mismo na sinight din ng Supreme Court, kapag kayong illegal campaign materials ay hindi niya tinanggal within a period of 3 days from notice, then siya po ay pwede po maging liable po. Hindi lang election offense kung hindi sa disqualification. Dali lang, medyo i-connect natin to illegal campaign material. Kung ang sabi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng pakialaman yung private property sa ano man ang campaign material doon, so it follows na hindi siya illegal. So paano magiging illegal for the candidate na inilagay yung mukha ko doon, tumatakbo kung ano man ang posisyon ko, private property niya yon at ako ang kanyang love na kandidato. Sabi po ng Korte Suprema, wala kaming jurisdiction sa private ownership, sa private property, subalit may jurisdiction kami at pwede namin i-regulate yung campaign material para po sa kandidato at sa political parties. So ibig sabihin po, ang ating pong interpretasyon diyan, tama po, hindi namin magagawa sa private property, pero yung pong kandidato ang aming pong susulatan ngayon. Kung hindi po tanggalin ng private owners dahil po sa kahit pakiusap ng kandidato, pwede po niya i-set up na defense yun na kinausap na niya, pinakausapan niya, ayaw pa rin tanggalin. So, pwede pong valid defense po niya yon. Ayun, okay. So, kumbaga, sasabihin yung kandidato, paalis mo yan. Opo. Pero, pag sinabi ng private owner, ayoko gusto kong ibalandra dito yung kagandahan mong lalaki, kagandahan mong babae. Hayaan mo sila. Akin ito. Wala na kayong magagawa. Wala po kami magagawa doon, Sir Ted. Private ownership, respected. Okay, sige. So sa mga kandidato mismo ng mga barangay ngayon, sa barangay, yung barangay hall, bawal yan kasi public property yan, di ba? Public. Ay, bawal po. Bawal lalo kay incumbent. So sa mga bahay ng mga barangay kapitan o tumatakbong kagawad, pwede nilang pagka-ibalandra mga mukha nila ngayon doon. Private property po kasi yon. Basta po, size requirement, Sir Ted, size requirement. Ang gulo Ang gulo kung size requirement attorney, edi maliit lang yun. Gusto ko nga malaking-malaki Sabi nga ng Supreme Court, wala kayong pakialam dito nga ka-private property ito Oo. Kasi Sir Ted, hindi lang po siya private owner. Kandidato po kasi siya. And therefore, bahay niya yun. And therefore, pwede po namin ma-regulate. So ibang usapan na kapag bahay mismo ng kandidato? Yun po yung, yes po, yun po yung ating content. Ayun. Sige. So sa kapitbahay mo na lang. joke lang, attorney. Opo. Sa kaibigan na lang, sa kaibigan na may pa-billboard. Pag ikaw mismo ang kandidato, hindi pwede. Ibang usapan yan. Tsaka baka na naman humantong sa Supreme Court yan kung nakasakali. Well, anyway, yan po ang babala po ni Chairman dito nga po sa campaign materials na ito. Sige, may tanong po si Chacha. Yes, Chairman, tungkol po dito sa precinct finder na inilabas ninyo para dun sa mga boboto, pwede nang tignan sa website ng COMELEC kung nasa ang presinto sila po pwedeng makaboto? Paano po yung gagawin doon? Opo, yung pong website lang po ng COMELEC, madali po at i-click lang po yung kanilang mga, itatype lang po yung kanilang mga pangalan, birthday at yung mismong lugar kung saan po yung kanilang nasaan sila at automatically po lalabas po yung mismong sa precinct finder namin, yung mismong presinto at yung lugar kung saan sila po boboto. Kahapon nga po ang inyong lingkod ay nag-test na rin matapos namin mailabas at mabigyan kami ng go signal ng DICT at naandun po nakita at hopefully po kayong lahat, yung mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating programa, masubukan nyo po sa aming pong precinct finder at upang malaman nyo, nagbago ba yung presinto nyo at the same time nagbago ba yung lugar kung saan kayo boboto. Good news yan, lalo na dun para sa mga techie at may mga website, kumbaga may mga cellphone na po pwedeng i-check nila agad sa website ninyo kung saan nga po pwedeng makaboto. Para naman po dun para sa mga senior citizens natin halimbawa na di maalam sa ganito.
Pwede din Ay, ba baka po ahead of pwede time? Oo, i-check? Baka po pwede makiusap din po sa ating mga, alam niyo po, yung mga batang mga apo o yung mga anak. At the same time po, Ma'am DJ, sa bawat eskwelahan po, meron tayong tinatawag na Voters Assistance Desk o yung VAD na tinatawag. Ay ito po ay ang naglagay mismo pagpasok pa lang sa mga gate ng mga paaralan, ang naglagay po nito ay ang PPCRV. At pagkatapos po sa mismong labas ng presinto, nandun pa rin yung listahan ng mga botante. At pagpasok sa loob, nandun pa rin yung listahan na may picture nila, may fingerprint at may signature po. Oo, Voters Assistance Desk sa mga eskwelahan. Yes, Pero dun po sa precinct finder sa inyo pong website, dahil sa kaliwat ka ng hacking po ngayon sa mga agencies ng gobyerno, paano po natin masisiguro na yung mga itatype po namin doon ng mga information, hindi makukuha nitong o hindi kami mahahack, ganyan? Alam niyo po, Ma'am DJ, dapat po talaga mga 3 weeks ago na po namin nailabas yan eh. Hindi po pwede maglabas nang hindi kami humihingi ng go signal o permiso mula po sa DICT kasi sila rin po yung ating partner sa pagsisigurado na secured. Yan po ang ating data na yan. Tatandaan po natin, Sir Ted, Ma'am DJ, 92 million po ang botanteng naandyan. Kasama po ang SK na 24 million at ang regular voters na 68 million. Kung kaya naman talagang dapat protektahan namin. Kapartner po namin ang DICT na magsisigurado na hindi po tayo mahahack. Nung pong 2022 elections, alam niyo po, Ma'am DJ, inabot po ng 36,000 attempts ang nag-attempt po na i-hack ang COMELEC precinct finder pero hindi po sila naging successful. Dapat po yata yung IT nyo dyan, patukahin din natin dun sa mga government agencies na nahack kasi sa dami nung attempt sa inyo, di po kayo napasok? Opo, alam niyo po, Ma'am DJ, meron po kasi kaming masakit na karanasan noong 2016. Nagkaroon po nagkaroon ng breach at nahack po ang COMELEC data at yun po, kaya nga po may mga nakasuhan din ng mga COMELEC officials namin. Kaya po ayaw na nating maulit yung nangyaring breach po na yon. Oo, last na lang po bago ko ibalik kay Manong Ted. Dito sa Abra, kung saan maraming tumatakbo sa pagkabarangay at SK elections, ang nagsipag-atras ng kani-kanila pong mga candidacy, nakikipag-ugnayan po ba kayo sa PNP chief tungkol dito sa issue na ito? Kasi may mga balita na nakakatanggap daw ng banta sa buhay yung mga umatras umano na kandidato. Ma'am DJ, actually po, noong isang araw, nandun tayo sa Camp Crame, nag-command conference po tayo, katabi natin mismo ang Chief PNP at kausap namin ang Regional Director po ng PNP doon po sa CAR at nag-100% yung guarantee, hindi po talaga pananakot. 250 na po ang nag-withdraw po doon at yun po ay dahil sa, alam niyo po, yung nature kasi ng probinsya, may mga elders po sila na tinatawag at yung mga elders ang nakikiusap sa mga kamag-anak na halimbawa po mag-withdraw na lang upang hindi magkaaway-away yung mga magkakamag-anak. Yung po talaga po yung aming local COMELEC, pina-counter-check din po namin kung talagang yun ang katotohanan at dahilan. In fact po, ngayong araw na ito, papunta na yung aming Executive Director doon at Deputy Executive Director for Operation upang 100% i-verify totoo ba talagang ang pag-withdraw ay hindi dahil sa pananakot, kung hindi dahil sa, alam nyo naman, family relation at yung mga medyo nakatatanda ang nakikialam. So ngayon po pupunta yung inyo pong tauhan mula sa COMELEC para i-double check maigi 100% kung talagang kaya sila umatras dahil magkakamag-anak lamang sila at wala pong mga threats na nangyayari dyan sa lugar na yan. Tama po, Ma'am DJ, meron din pong 58 na mga guro ang hindi po maglilingkod dahil sila ay related sa mga electoral sa mismo pong mga kandidato, kaya po hindi sila pwede makapaglingkod. Okay, sige po. So sir, sa ngayon, puro ho lamang kayo red category. Wala pa ho talagang under total COMELEC control na lugar? Meron na po, Sir Ted, dalawa po ang Negros Oriental, buong probinsya po yan, at ang Libon Albay, isang munisipyo, sapagkat yung pangyayari dyan, noong pong unang filing pa lang ng candidacy noong August 28, ay napatay na po kaagad na isang kandidato sa barangay chairman at isang kagawad, isang linggo lang po ang pagitan. Kaya minarapat po ng PNP sa area, pati ng regional COMELEC namin, na i-recommenda po na ilagay under COMELEC control. Paano po itong, dito sa Davao de Oro, baka naman not related raw sa eleksyon, yung pagpatay dun sa kandidato sa pagkakapitan, pero dito ho sa Cotabato, ito hong dalawang tumatakbong barangay councilor, ito ho pinagbabaril po ito. Ito hong mga lugar na ito, hindi pa ho ba ito sa ilalim sa COMELEC control o maging diyan sa Masbate, Pangasinan, sa Bohol, at sa ilang lugar ng BIRMM?
Sir Ted, dito po sa Cotabato na aresto na po yung mismong prime suspect. Hinahunting na lang po o hot pursuit na lang po yung natitirang 10. So more or less talagang ito po categorize ito as election related. Hinihintay po natin ang recommendation ng PNP kung talagang dapat nang ilagay under Comelec control ang Cotabato City o yung mismong barangay lang sa Cotabato City. Ngayon po dito naman po sa Masbate, sa Masbate City at saka sa Placer, hintay pa rin po natin yung report mismo ng PNP rin kung i-recommend nila ilagay under Comelec control. Sapagkat ngayon po kasi ang categories po ng mga yan, Sir Ted, hindi po siya orange hindi po siya red, kung hindi po nasa yellow. Category lang po yan. Opo. Okay. Chairman, may gun ban ngayon, no? Pero ito nga po, patayan gamit ang baril kaliwat kanan na masasabi po natin. Dito ho ba anong ugnayan nyo sa PNP? Bakit po itong barangay at SK election parang ano ho ito parang midterm o national election Sir Ted, so far po as of ngayong araw to 25 po ang ating confirmed election related at hindi naman po sa minamaliit na, pero po kumpara po sa talaga noong 2018 napakababa po nito. Ito pong 25 na election-related violence. But at the same time, yung ating po naging directive nung kausap po natin sa command conference ang lahat ng mga regional directors, kasama po ang Chief PNP, ang Forces at Coast Guard. Number 1, dapat masawata ang lahat ng mga loose firearms sa buong bansa. Number 2, kinakailangan mas paigtingin pa ang mga checkpoints sapagkat nakahuli po tayo na mahigit 2,000 po dyan na mga armas sa mga checkpoints natin. At the same time, number 3, dapat talaga mabuwag yung mga private armies. Hanggat maaari yan pong Salibon Albay, Sir Ted, private armies po ang dahilan dyan kung bakit nagkakaroon ng gulo sa area na yan. Okay, sige po. So Chairman, malapit na pong halalan at kami tatawag sa inyo para po malaman lang ng ating mga kababayan ang ginagawa po ng inyong tanggapan para ho maging sa gitna ng karahasan maging pangkalahatan mapayapa po ang ating eleksyon. Anytime po, Sir Ted. Maraming salamat po sa inyong dalawa ni Ma'am DJ Chacha at maraming salamat po sa inyong programa, sa inyong pong patuloy na pagbibigay po sa amin ng tulong. Thank you. Si Chairman George Garcia ng Comelec. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.